guys! What's up? I'm Steph and for today's video, gagawa ako ng review about this foundation. It's the L'Oreal True Match Foundation and I'm in the shade F2. Kaso, yung nakuha kong shade is mas light sa skin tone ko. Kasi ito yung binigay sa akin ng sales lady dun sa L'Oreal. And then, nung iniswatch ko naman siya, iniswatch ko siya sa kamay ko, which is maputi yung kamay ko. So, hindi siya talaga nag-match sa face ko. Pero magagawa naman yan ng paraan. Siguro isa-set ko na lang siya ng powder na yellow undertone or yung ka-shade ko para matone down naman yung kanyang shade. Ang nakalagay lang dun sa likod niya is Finish Micro Perfection, Ultra Fine Pigments, Refine and Smooth Skin Inch by Inch. Wala naman na siyang ibang kiniklaim like yung long-lasting or yung meron siyang oil control. So, by the way guys, nabili ko siya for $4.50 kasi sale siya dun sa ATC. Anyways, ito yung kanyang packaging. Glass yung kanyang lalagyan and may takip siyang plastic and meron siyang pump. Ayun lang. Anyways, let's get started with the video. So, maglalagay lang din ako ng primer on one side of my face para makita rin natin kung ano yung difference niya kapag may primer or kapag walang primer. So, i-apply ko muna siya sa one side of my face using my finger. Okay, so hindi ko masyado nagustuhan yung finish niya with my finger. So, i-blend ko na lang siya using a sponge. Mas nagustuhan ko yung finish niya nung binlend ko na siya using a sponge. Ayan, na-even out niya naman yung skin tone ko. Kaso nga lang hindi niya natakpan yung mga pimple marks na nandyan and yung mga veins ko na nandito. Pero that's okay kasi hindi naman talaga para dun yung foundation. Trabaho yun ng concealer, guys. Parang ulit ako ng half pump para sa neck ko kasi para pumantay naman siya. So, tatry ko siyang lagyan ng second layer. Titingnan ko kung buildable siya. Parang mas approve na ako dun sa second layer niya. Ito na yung second layer niya. Parang dito sa kabila, yung first layer niya, parang kita nyo pa yung blemishes. Medyo namumula pa yung face ko. And dito naman, parang mas na-even out niya na yung skin tone ko. So, nalagyan ko lang din dito sa kabila. I'm now finished with the rest of my makeup. Medyo na-tone down ko na yung tone niya. Although, dyan sa camera, parang ang puti pa rin niya. Pero, as in, ayan, ganyan yung itsura niya sa salamin. Parang mas toned down siya, okay? And mas nagustuhan ko yung itsura niya nung sinet ko na siya with powder. And ito yung ginamit kong powder. It's the final powder from Nichido. It's in the shade Creamy Glow. Parang feeling ko mas naging flawless yung finish niya nung sinet ko na siya with powder. Kasi kanina nung foundation lang yung nalagay ko, parang mas nakikita, parang mas na-emphasize niya yung texture ng face ko. Kasi madami akong small bumps ngayon sa face ko. Kaya parang mas na-emphasize niya yun kanina nung foundation lang yung gamit ko. So far, medyo okay naman siya sa akin. Medyo ganun siya kasi siguro sa shade na nakuha ko. And kasi parang feeling ko na i-emphasize niya yung texture ng face ko. Pero feeling ko sa mukha ko na yung may problema kasi. So far okay siya sa akin. Kasi ngayon yung finish niya, parang matte siya, pero parang glowing pa rin. May ganun ba? Parang glowing pa rin siya. Nabetan ko siya, pero syempre I'll be back later to do an update. And so it is now 3:44. Okay guys, I'm back and it's already 8:14 ng gabi. 4 hours na ata mahigit yung nakalipas since nung sinuot ko yung foundation na to. And kung napapansin nyo, medyo oily na ako. Pero not as oily as dito sa may nose ko. Teka lang. Sorry pala kung nandito ako sa may pintuan namin. Dito kasi may magandang lighting. Since gabi na and wala nang ilaw sa labas, dun kasi ako nagfi-film. So, wala nang ilaw, wala nang natural lighting. Dito ako sa magandang lighting ng Condor. Dito sa salamin, hindi masyadong ganun ka-oily dito sa my cheeks.
and sa may noo. Ito talaga yung oily part sa nose ko. Oh my God. Napansin ko din na mas visible yung pores ko dito sa side na walang primer. Sa mata ko, hindi siya nag-crease. Medyo namumuo nga lang yung dito. Yung sa may under eyes ko. Siguro kasi kailangan ko ng mag-eye cream. Oh my gosh. Yung dito sa may cheeks part ko, okay pa sa akin yung pagka-oiliness niya. Kasi parang dewy lang yung ganap niya dyan. Pero yung ilong ko talaga, pwede mong iganon and then lagay mo sa kalan para may pang-oil ka na. So, meron ako ditong blotting paper. Ito yung Gatsby Powered Oil Clear Paper. And, syempre, magbablot tayo. Oh my gosh. Isang pahid pa lang yan sa may ilong ko. Sobra talaga yung oil sa ilong ko. Grabe. Dito sa cheeks ko, sobrang konti lang talaga yung nakukuha ko. Pero yung nose ko talaga, bonggang-bongga. Okay, parang mattified na ulit yung face ko pagkatapos kong mag-blot. So, anyways, ito yung nakuha kong oil sa face ko. Para sa akin, hindi pa siya ganun kadami kasi yung ilong lang naman talaga yung as in sobrang nag-oil up sa akin ngayong araw na to. Pagkatapos kong mag-blot, carry na siya ulit. Sobrang nanghihinayang nga lang ako sa shade na nakuha ko kasi ang light niya eh. Medyo pantay naman pala yung kulay ko sa salamin. Parang Carry Bells lang siya. Yung coverage niya, kung hindi lang maputi yung shade na nakuha ko, meron siyang natural coverage. Light to medium yung kanyang coverage na nabigay. And buildable siya without caking. And yung foundation na to, lightweight siya sa skin ko. Hindi naman ganun ka-lightweight. Parang may nafe-feel ako na merong something sa mukha ko. Feeling ko yung powder yun. Kasi parang napadry niya yung skin ko. Maganda rin siguro siya pang everyday use. Hindi ko lang sure sa mga events. Kasi parang may foundation ako na parang mas malaki yung nabibigay na coverage kaysa dito. Sa oil control niya naman, hindi ko alam kung bakit yung sa ilong ko lang yung nasobrahan sa oil and yung sa ibang face ko, hindi naman ganun ka super oily. Kasi hindi rin naman kasi ako naglulumabas ngayong araw na to. Ang ginawa ko lang, nag-edit ako, naglinis ako dito sa condo, nagluto. Joke lang, hindi ako nagluluto. Iniinit ko lang sa microwave, ganun. And then, nag-grocery ako kanina sa baba. Hindi ako nagpawis ngayong araw na to. And hindi rin naman ganun kainit yung panahon ngayon, kahit na naka-electric fan lang ako. Medyo umuulan din kasi kanina. So, ayun lang yung aking final thoughts. Sana nagustuhan nyo. And don't forget to like, subscribe, comment down below. And follow me on all my social media. Yung mga links ng social medias ko, lagi yung nasa description box. So, check nyo lang guys. Andun yung Facebook page, Facebook, Twitter, Instagram ko. Okay? So, check my description box. Okay, bye!